Mga kababayan, tuloy-tuloy na po itong pagpapakita ng mga pagkilos ng iba't ibang grupo at iba't ibang sektor. No? Hindi na po ito mapipigilan. The situation has now become a fertile ground for the development of a protest movement at ang tinatawag po na kilusan ng mamamayan. Yung pagkilos ng iba't ibang sektor dahil po nagkaroon ng pagpupukaw at nagkaroon ng malalaking iskandalo hinggil po sa karumaldumal na krimen na nagaganap po ang pandarambong, pangungurakot at ang paglaganap at paglubha ng korupsyon sa ilalim po ng gobyerno ni Marcos. Kaya hindi maiiwasan po na magkakaroon tayo mga kababayan ng tamang pagtingin. Ang title ng ating episode ng Balita Talakayan sa oras na ito ay sa pagtindi at paglaganap po ng pagsisiwalat sa korupsyon at pandarambong na nangyayari sa ilalim po ng gobyernong Marcos Romualdez, hindi maiiwasan po ang pagbanggaan sa politika. For example, mayroon pong nalilito bakit nag-walk out ang UP campus sa Diliman at iba pang mga campuses nila. Ang panawagan nila, Duterte papanagutin, Marcos ay salarin din sa usapin ng pandarambong sa kaban ng bayan. So, ito po ang mga linya na bit-bit ng Communist Party of the Philippines. And these are being put into an echo chamber. Ibig sabihin po, itinatambol ng kanilang mga front organizations. No? Ini-include nila na si Pangulong Duterte at si Vice President Sara Duterte at ang mga Duterte ay may kasalanan din sa paglaganap ng korupsyon pati sa flood control projects. Subalit, kailangan din na si Marcos daw ay maimbestigahan din ang kanyang gobyerno. Yan po ang mga panawagan na kailangan nating maipaliwanag. Bakit nangyayari yan? Ganyan din po ang bit-bit na panawagan ng mga hilaw na komunista, kagaya ng grupo ng Akbayan sa ilalim po ni Risa Hontiveros. At ang grupo ng mga Dilaw and Pink Zombies, nila Dilima, nila Jokno, at pati na po ang mga grupo na affiliated sa dating Liberal Party. Iniiwasan po nila na mapupuruhan si Marcos at sila Romualdez. Samantalang idinudugtong nila ang kanilang panawagan dito sa pag-atake kay Pangulong Duterte at kay Vice President Sara Duterte. Kasama po sa linya na yan at mga political alignment na ito ang grupo ng Roman Catholic Church, yung Catholic Bishops Conference of the Philippines, CBCP. Kasama din po dyan ang ibang mga retired generals, no, na nasa ilalim ng military and uniform personnel ng mga retirees. Hati-hati din po sila dyan, chapsoy at halo-halo din. Mayroong gustong atakihin lang sila Romualdez, mayroong gustong mga congressman, si Romualdez, mga kontraktor lang, pero hindi atakihin si Marcos Jr. Yan po ay MUP. Ito yung nananawagan na ipapadlock daw nila ang House of Representatives sa darating na September 15. Pero marami sa kanila dyan, ayaw din na magiging Pangulo si Vice President Sara Duterte sakaling magtatagumpay po ang hakbang ng mamamayang Pilipino na mapapatalsik o mapapalaya sa poder sila Marcos at Romualdez. So may mga grupo na hindi nila talaga tanggap si Vice President Sara Duterte, bagamat yan ay nakasaad sa saligang batas, at ano pong mga grupong ito na mas gusto nilang atakihin si Vice President Sara Duterte at ganon din po si Pangulong Duterte habang iniiwasan nilang mapupuruhan si Marcos at sila Romualdez, at parang ang pagtatrato nila ay generic. Parang generic problem lang about corruption and plunder. But hindi nila tinutumbok na ang punong salarin at ang pasimuno ng kriminal na gawain ng pandarambong ay walang iba kung hindi si Marcos at si Romualdez. So sinong mga grupo ito? At ito po ay kikilos din sa September 21. Okay? Una,
Ang grupo po ng CPP, NPA, NDF, ito yung mga grupo nila Teddy Casino, nila Carol Araulio, at ng kanilang mga party list. Ang gamit nila ng multi-sectoral organization, bagong alyansang Makabayan. And then, tinatawag din sila ng Makabayan Bloc. Ito naman ang kanilang mga party list, no? Ang Bayad Muna, ang Anak Pawis, ang Alliance of Communist Teachers, yung Gabriela NPA Lover Party List, saka yung Kabataan NPA Recruiter Party List. Yung grupo na ito, may mga kasabwat din po sila na iba pang mga front organizations, maliban doon sa bagong alyansang Makabayan, at pati po itong grupo ng mga piyansador ng NPA na Karapatan, National Union of Patakas Lawyers, or NUPL. Kasabwat din po nila ang Kilusang Mayuuno at iba't ibang mga organisasyon na dati nang ginagamit bilang front organizations ng CPP, NPA, NDF. Ayaw nila na si Vice President Sara Duterte ang mailuluklok in the transition of power na nakasaad sa saligang batas. Kaya sila nagpuprotesta hindi para papanagutin si Marcos, kung hindi para protektahan si Marcos at si Romualdez. Kunwarian lang po ito na kunwari nagrarally sila upang singilin si Marcos, pero mas malakas po ang panawagan ng grupong ito ng CPP, NPA, NDF at mga front organizations nila, including ang kanilang party list. Mas malakas ang panawagan nilang atakihin si Vice President Sara Duterte at ang previous government ni Pangulong Duterte, because tinamaan po sila ng malakas na pamumuno ni Pangulong Duterte na lumaban sa communist terrorism at sa kanilang mga gawaing sindikato at kriminal at terorista. So ayaw nila talaga na manunumbalik ang isa pang Duterte. At itong CPP, NPA, NDF, pinupunduhan po ito ni Martin Romualdez. Kaya, ang kanilang mga balwarti, ang UP Diliman, UP Manila, Polytechnic University of the Philippines, at iba pang mga sectoral organizations. Sapagkat ginagamit na nila ito bilang kanilang leverage sa pagkakaroon ng tactical alliance kay Marcos at kay Romualdez. Kaya, itong September 21 sa Luneta, sila po ang unang nanawagan nito. At kasama nila dyan ang grupo nila John Losada, ang dating whistleblower ni Gloria Macapagal Arroyo na panahon, na hawak ng mga madre at mga taga-Lasal. So, yan po ay puro anti-Duterte. Pero, they try to pretend na sila ay anti-corruption, anti-plunder din. Pero hindi nila gusto na kikilalanin ang pangangailangang tumbukin na ang mastermind at punong kriminal sa pandarambong at paglaganap ng korupsyon sa gobyerno ngayon ay walang iba kundi si Marcos Jr. at si Martin Romualdez. Ang pangalawang grupo na lumalangoy sa isyu na ito ngayon ay itong mga hilaw na komunista. Hindi sila kabahagi ng CPP, NPA, NDF, karibal nila ito sa pang-ideolohiyang usapin, pero sa taktikal na kalagayan, sila po ay magkakasabwat sa pakikipagsabwatan kay Marcos at Romualdez. Itong grupo ng Akbayan, nila Risa Hontivirus. At ito po ay mga hilaw na komunista sapagkat sila po ay itiniwalag at tumiwalag sa CPP, NPA, NDF 30 years ago pa. Subalit hindi sila nakapagbuo ng kanilang sariling hukbo, kaya wala silang NPA. Samantalang ang Bayan, Bayan Muna, mga karapatan, mga urban organizations na identified na konektado sa CPP, NPA, NDF, may NPA sila. Pero sa isang pagkakataon po, pareho ang kanilang agenda. Dapat mapigilan na manumbalik ang isa pang Pangulo na Duterte din, who is Sara Duterte. Kaya itong Akbayan Group ay lumalangoy din po itong si Boy Ngiwe, no? Ang kanilang party list, no? Itong maingay na Boy Ngiwe na si Sindanya, yan po ay grupo nila Hontivirus. At lumalangoy ito sa grupo ng CBCP, Catholic Bishops Conference of the Philippines, at iba pang mga network ng simbahan ng Romano Katoliko. Ayan, klaro na tayo. Ang isa pang grupo na ayaw din sa mga Duterte pero nagkukunwari din, na kunwari ang ayaw sa korupsyon at sa pandarambong, pero mga mandarambong din po ito. Ang grupo ng survivor
ng Liberal Party Sumbi ng Ping and Dilaw na pinamumunuan ngayon ni Lola Laila de Lima at nila Chel Jokno. So isang bungkos po ito sila. At ang kanilang network na nilalanguyan ay ang Roman Catholic Church Network na grupo ng CBCP, Catholic Bishops Conference of the Philippines. At itong grupo na isa, maliban dito kina Teddy Casino, na mga grupo ng mga komunistang urban terrorists sa operatives, ay nagkaroon din po ng panawagan. Ang Catholic Bishops Conference of the Philippines na sa September 21 may pagkilos sila dyan po sa may EDSA Shrine hanggang sa People Power Monument along EDSA. Ayun. Sa Luneta, pumustura po ang CPP, NPA, NDF. They are hoping na doon pupunta ang mga tao. Kaya, pareho po ito ng mga kontra Duterte. At pareho po ito na ang nais nila ay maiwas o mailihis nila ang investigasyon at pananagutan kay Marcos at kay Romualdez. Sapagkat ang kanilang benefactor o financier ay si Marcos at si Romualdez. Kita nyo na po? So sa September 21 po, ang sasama dyan sa CBCP ay mga schools na kontrolado nila. Like Catholic Educators Association of the Philippines, mga Ateneo, mga Lasal, mga Miriam College, St. Paul's. Kaya po ang tawag dyan, Catholic Educators Association of the Philippines. No? Kaya, yung EDSA Shrine, kung saan kami nagrarally at gumagawa ng kilos protesta, sa Black Friday protest, ang People Power Monument, inaplayan po yan ng grupo ng CBCP na malapit din po na kaalyado nila ng mga hilaw na komunista ang grupong Akbayan, Hontibayros, Buengiwe sa Kongreso at pati sila Lola Laila de Lima. Sumasama din po dyan. Sa grupo na yan, sa September 21, ang grupong ANIM. Ito namang ANIM ay mga grupo ng mga retired generals, retired colonel, na karamihan sa kanila po anti-Duterte din. Subalit sila po ay konektado sa grupo ng simbahan ng Katolika na lumalangoy po ang CPP, NPA, NDF at lumalangoy din ang Dilaw at ang mga hilaw na komunista. Pero ang common sa kanila, hindi nila tanggap na Duterte ang papalit sakaling mapapalayas o mapapabagsak si Marcos ng popular na pag-aalsa o pagkilos ng mga mamamayan. May grupo pa po na rejectionist. Medyo maingay, pero ito po ay hindi kasama sa akbayan. Ito yung mga grupo ng kamanggagawa, Boklura ng Manggagawang Pilipino, Sanlakas, itong sina Leo D. Guzman, at iba pa pong mga rejectionist group. Pag sinabing rejectionist group, tumiwalag o itiniwalag po ng Communist Party of the Philippines nung magkaroon po ng paghahati-hati noong 1992 hanggang 1994. Ayan. So na makikita nyo na dito yan sasama, mga kababayan, sa mga EDSA gathering. So ang grupo na dating lumalaban kay Pangulong Duterte na tinatawag na Movement Against Tyranny na pinamumunuan ng Communist Party of the Philippines Urban Operatives na binanggit ko na kanina kagaya nila Teddy Casino at ng kanilang mga kabalahibo at mga party list at mga sectoral organizations nila, Luneta sila. Pero nandun din nanawagan sila John Losada, no? Itong whistleblower sa panahon ni Gloria Macapagal Arroyo na nakulong naman ito. Okay? At mga Lasalian brothers yata dati ang kumakanlong dyan sa kanya. Ngayon, ang iba po na grupo like itong Maisog ni Vic Rodriguez at nila John Ibasco, hindi pa final kung saan sila sasama. Kasi may grupo pa na Marcos Alis dyan. Ano? Ang Marcos Alis dyan, doon ako sumasama pag magkilos, itong Bangon Sambayanan. At taga-PDP Laban, sumasama kami doon sapagkat naniniwala kami, ako, na bagamat gusto nating i-develop ang malakas at malawak at pinakamalapad na hanay ng pagkakaisa at mga pagsulong ng sama-samang pagkilos, kailangan malinaw ang ating end goal. Ang end goal na pinapanindigan po namin, ako partikular sa Bangon Sambayanan namin, ay dapat sundin natin. Ang una na paninindigan, ang sisingilin natin si Marcos at si Romualdez sa malaganap at malalim at malubha na pagbalik ng pandarambong, korupsyon,
pangungurakot at kabulukan sa gobyerno. Kung mayroong mang pananagutan ang ibang mga politiko, ang panahon ni Pangulong Rodrigo Duterte, yun ay pwedeng balikan kapag nagkaroon na po ng pagbabago sa ating liderato. Pero sa ngayon po, kung pati yun ay kakalkalin mo, ay wala namang sumisingaw, bakit kailangan mo mag-imbento ng pasingaw? Ay wala namang pong solido at konkretong revelations kung ikukumpara po sa malubha na pagsambulat ng iskandalo that from July 2022, which is the start of the Marcos and Romualdez regime, up to May 2025, 1.3 trillion pesos po ang halos hindi maipaliwanag na nawawala o kinukupo na ng mga magnanakaw. Bakit kay Pangulong Duterte yun sisingilin? Kaya kailangan malinaw sino ang target sa pagkilos na ito. Hindi po natin pwede gamitin ang shotgun approach. Kaya ang primary and principal target dapat dito, walang ibang arkitekto at walang ibang namumuno kung bakit nagkaroon ng malaganap na korupsyon sa ating panahon na pumasok ang administrasyon ni Marcos at Romualdez, kundi silang dalawa. Kasi sila po ang pasimuno, arkitekto, sila po ang mga principal conspirators. Sila Saldico, sila Stila Kimbo, sila Janet Garin, sina Dong Gonzales, sina Suarez, at sina banal na aso Santong Kabayo Benny Abante. Ang mga ito po ay alipores lamang nila Marcos at Romualdez. Even itong sila Bunuan sa DPWH at ang kanilang mga kasabwat na mga kriminal na contractors at mga sindikato sa DPWH, hindi lahat yan mangyayari at magaganap ang karumaldumal na pagnanakaw at pangungulimbat at pandurobo nila sa pundo ng bayan kung hindi po ibinalik ni Marcos ang istruktura at sistema na pwede kang magnakaw na wala kang pananagutan, tatakas ka, magtatago ka, basta ikaw ay kaalyado nila. And that is the reason na dapat yun ang tatargetin ng ating principal na pagkilos, mga kababayan. Subalit, hindi po nila tanggap ng ibang grupong ito na sumambulat ang iskandalong ito at may posibilidad po na mapapalaya sa puder sila Marcos at Romualdez, kaya ang mga komunista, urban operatives nila at mga network ng CPP, NPA, NDF na solido na po at matagal ng anti-Duterte for obvious reason dahil durog at dinudurog sila ng mga Duterte, lalo na sa panahon ni Pangulong Duterte, at malamang mas malala pa silang dudurugin ni Vice President Sara Duterte sakaling maupo bilang Pangulo si Vice President Sara Duterte. Ayaw nila natanggapin that the constitutional line of succession to power will make Sara Duterte the President. At tama lang yun, kasi yun ang nasasaligang batas at yun po ang nasabalangkas ng pagkilos ng people power na nakaayon po sa pagsunod kung ano ang direksyon na nakatakda sa saligang batas in terms of transition of power. Ayan. At hindi rin po matatanggap ng mga tinatawag na mga pink and yellow zombie at mga hilaw na komunista na muling mamamayagpag po ang Duterte leadership sakaling mapupuruhan sila Marcos at Romualdez. Kaya dito sila sumasakay sa CPP, NPA, NDF at pati na po ang simbahan Katolika. Hindi rin po nila tanggap na isang Sara Duterte na anak ni Rodrigo Duterte na kinamumuhian itong mga obispong ito ang mailuluklok sa kapangyarihan sakali pong si Sara Duterte ang magiging tagapagtaguyod ng malinaw na pagbabago sa pamumuno ng pamahalaan. Yan ang katotohanan kung bakit hindi maiiwasan ang banggaan na ito. Kaya beware po sa September 21, ang EDSA Shrine at papunta sa People Power Monument near Camp Aguinaldo, yan po ay kikilusan ng mga ayaw sa Duterte. Ayaw nila sundin ang constitutional line of succession. CBCP, Catholic Bishops Conference of the Philippines, at pati na po ang mga grupo ng mga nilalanguyan ng Communist Party na grupo ng simbahan. Ano po ito?
itong National Council of Churches in the Philippines, Iglesia Pilipina Independiente, ang grupo ng United Church of Christ in the Philippines, ang grupo ng Iglesia Pilipina Independiente, at mga grupo na nakapailalim po sa network of church na ini-infiltrate ng Communist Party. Sasama po sila dyan, ang tawag nila NCCP, National Council of Churches of the Philippines. Ang agenda nila dyan, na kapag napigilan nila na manumbalik ang mga Duterte by way of the line of succession dito po sa issue ng korupsyon at ang plunder, ay mapapahina po nila ang gobyernong Marcos na isusunod nilang ipapabagsak dahil alam nila na mas malakas ang paglaban at paninindigan ng mga Duterte sa CPP, NPA, NDF, kaya ayaw nila. Ang Simbahan Katolika naman na natural allies ng mga Dilawan at Pinklawan, ayaw din po nila na ang mga Duterte ay manunumbalik ang strong rule of law and ang decisibong pamumuno na ipagpapatuloy po ang uri ng liderato ng panggobyerno ni Rodrigo Duterte sa katauhan ng kanyang anak na si Sara Duterte. Kaya po, wag na tayong mag-isip pa na kaya ng walang kulay. Hindi pwedeng walang kulay. Kasi ayaw talaga mag-give up ng CPP, NPA, NDF at ng kanilang mga urban operatives na pinapakilos na ang mga Duterte ang magiging consequential beneficiary of the transition of power should the constitutional line of succession apply upon resignation or upon ouster of Marcos. Hindi nila matanggap yun. Kaya sa mga nagsasabi po na magkaisa tayo, malabo po yun. Ang manginibabaw po ang dominanting puwersa ng mamamayan. Bagamat hindi nagkakaisa, pero pwede po na ang dominant na puwersa ng mga mamamayan ay maglilinya papunta po kay Vice President Sara Duterte. You cannot have a unified opposition kung may mga komunista po at mga hilaw na komunista na sumasakay dito sa ilang grupo at ilang sektor ng lipunan upang gamitin ang kaguluhan sa kanilang sariling agenda na mag-agaw din ng poder at kapangyarihan. That is the reason that they cannot align. Neither will they able to recognize the validity of having another Duterte in the line of succession of power. Klaro po tayo mga kababayan, ano? So kailangan po natin itong ilinaw. Ang taong bayan po, hindi pwedeng magsabi na neutral tayo. Hindi mangyayari po yun. Ang banggaang politikal na ito ay nakaugat doon po sa mga banggaan sa oryentasyon at direksyon ng pamumuno na magkaiba po. Magkaiba ang style ng Duterte leadership at panggobyerno nito, hindi ito tanggap ng mga simbahan katolika na pakialamero, itong CBCP at mga network nila na malapit na kaalyado ng mga komunistang urban operatives, ng hilaw na komunistang grupo nila Virus at ng grupo ng Dilaw and Pink na sila ngayon lahat naka-align doon kay Romualdez at Marcos, not because they love Marcos and Romualdez, but because they hate more the Duterte. Ayan. So sa September 21 po, ang binabantayan natin kung saan kikilos at saan ang panawagan ng Iglesia ni Cristo. Ito po ang may critical mass. Ang Iglesia ni Cristo, even without the Roman Catholic Church, even without the National Council of Churches of the Philippines, even without the other denomination and religious organizations, kaya po nilang mag-deliver sa Metro Manila. Proven na po yan, 1.5 million. Sa Metro Manila, minimum nila yon. Kaya nilang i-deliver yan in a preparation of at least 2 weeks. At sa mga probinsya, kaya nila mag-deliver ng tinatawag na mga tag 200,000 to 300,000 warm body mobilization. Subalit, walang kasaysayan po ang Iglesia ni Cristo na nananawagan sila ng pagpapatalsik sa nakaupong presidente. Hindi ko pa po nakita sa kasaysayan natin that they are open to call for the resignation of a sitting president. Ang nakikita ko dyan po, the most that the Iglesia ni Cristo can deliver, should they decide, is parang kagaya ng pagpupuna nila noong January 2025, na pinuna nila ang maruming laro sa politika at impeachment
at that time na nagmamaang-maangan pa muna si Marcos, subalit itinulak niya rin po ang impeachment operations laban kay Vice President Sara Duterte. At ang panawagan doon was not about change of government, but rather to stop the dirty political games ng mga politiko without naming and hitting directly on Marcos and Romualdez. But they were able to deliver nationwide more than 2 million ang napakilos ng Iglesia ni Cristo. So yan po ang pananaw natin dyan. Ang Iglesia ni Cristo kapag nag-decide that they are going to mobilize against corruption and to condemn corruption in government in the generic call without attacking the government of Marcos, malamang po dadagsa yan sa Luneta at Quirino Grandstand. Lalamunin po itong diskarte nila Teddy Casino, and most likely po sila Teddy Casino at ang grupo nila John Losada na naunang nag-announce na pamumunuan daw nila ang bangon kontra baha, bangon kontra korupsyon sa Luneta, malamang sila ay mapupunta sa EDSA Shrine. Dahil ang natural ally nila ay hindi ang Iglesia ni Cristo, kundi ito po ang mga simbahan Katolika at mga obispong kaibigan nila. Ayan. So klaro po ang pagkilos sa September 21 sa EDSA Shrine hanggang sa People Power Monument, walang layunin na tumbukin ang pinakasentrong usapin kung sino ang punong salarin at kriminal at mastermind sa problema ng paglaganap ng korupsyon at pangungulimbat sa kaban ng bayan na nanunumbalik muli. At ito po ay hindi nila gustong tumbukin si Marcos at Romualdez. So ang posibleng magsama-sama po sa September 21 along EDSA, mula EDSA Shrine, dyan sa may Robinson's Galleria Ortigas, hanggang doon sa People Power Monument sa gilid ng Aguinaldo, sa Campo Aguinaldo, o kahabaan na yan, ay pwede po ang CBCP, Catholic Bishops Conference of the Philippines. Nandyan din po ang kanilang Catholic Educators Association of the Philippines, mga ilang retired na mga military officers and generals na nagpapakilalang 6 or ang iba ay military and uniform personnel retirees na halo-halo po, may anti-Duterte, may pro-Marcos, at ang iba po ay anti-Romualdez lang. Pero maliit lang po ang grupo na yan. Walang solid mass base po ito. At ang may mass base po dyan ay ang Catholic Bishops Conference of the Philippines at ang Catholic Educators Association of the Philippines. Kasama din po dyan, nasasakay, most likely, ang mga hilaw na komunista, yung Akbayan Group ni Hontiveros, yung grupo ni Boy Ngiwi na Akbayan sa House of Representatives, at ang grupo ni Lola Laila de Lima na mga Pink and Dilaw Zombies. Yan po ay aabot lang siguro yan, mga 5,000, 3,000 lang ang kaya nilang pakilusin. At ang grupo ng mga komunista na mga nagpapakunwari pa, pero sila po ay mga oportunistang kasama din po ng mga grupo ng hilaw na komunista at yellow pink zombie at ng mga simbahan Katolika na naunang nanawagan sa Luneta, most likely, pag kumilos on September 21, sa Luneta o kaya sa Quirino Grandstand ang Iglesia ni Cristo, aatras po dyan sila Boy Colocoy, Teddy Casino at mga kabalahibo nila at pupunta ng EDSA. Now, nakikita nyo na po, no, kung ano po ang kulay nito. Saan dyan ang maisog? Hindi ko po alam kasi ako naman ay hindi maisog. Pero alam ko po, may konflikto dyan sa loob ng maisog. Ang grupo ni Vic Rodriguez at John Ibasco, they do not like some personalities, no, na nandito naka-align din kay Duterte, pero ayaw nilang tanggapin. Kaya wala ako doon kanina kasi kiniklaim ng maisog na ang rally sa September 13 sa kanila yon. Hindi nila kursunada ang Caracas ni Ka Eric. Wala po akong magagawa doon. Hindi nila kursunada ang Caracas ni dating political advisor ni Tatay Digong na si Jing Paras. So wala akong pakialam doon. Because ang akin po ay taong bayan at nililinaw ko that I am not exclusive for the Duterte but I love them because of the kind of leadership na ipinakita nila at sa mabuting paninindigan nila para sa mabuting pamumuno sa ating bayan. Klaro tayo dyan. Kaya, I do not care kung anong pagtingin ng mga maisog personality sa akin. What I care is for the Filipino people na nagmamahal kay Pangulong Duterte. At ako naman po, tanggap ako dito sa grupo ng taga-PDP Laban. Tanggap ako ng mga taga-Marcos Alisja na group. Kaya, ang Bangon Sambayanan at ako, dito ako nakikipaglinya para malinaw kung ano po ang direksyon ng aming panawagan. Ay hindi ko alam ang maisog anong gagawin nila.
Pero ang Marcos alis dyan, definitely will not join siguro kung ang mamumuno dyan sa EDSA, sa September 21 mula EDSA Shrine hanggang People Power Monument ay mga grupo ng Catholic Bishops Conference of the Philippines na anti-Duterte. Ayaw nila kay Sara Duterte to take over should Marcos become totally inutil at papanagutin ng taong bayan. Ayaw nila si Sara Duterte ang upo. Pero that is stated in the Constitution. Ganon din po ang mga komunista. Hilaw na komunista, dilaw and pink na mga zombie. So paano tayo sasama dyan? That is irreconcilable. And that is also undeniable. Hindi na po natin dapat itanggi pa. May kulay ito. No? May kulay ito. Hindi pwedeng walang kulay. So, most likely, ang naunang panawagan sa Luneta, nila Teddy Casino at nila Jun Lusada, ay wala na po yun. Kung ang Iglesia ni Cristo ay gagalaw, papunta doon. Kasi 1,500,000 mahigit ang kayang ipakikilusin ng Iglesia ni Cristo sa Metro Manila alone. Pero wala pa po silang desisyon tungkol dyan. Ngayon, kung sakaling walang deklarasyon at desisyon na gagawin ng Iglesia ni Cristo on September 21, ay di ibig sabihin po ang magpapapil at sasakay dyan itong kulukoy na komunistang teroristang grupo nila Teddy Casino at ang grupo ng ilang dilaw dati na ngayon ay nagpupustura na anti-crusader sa korupsyon pero hindi na naman kumikilala kay Sara Duterte bilang legitimate constitutional successor. Doon sila sa Luneta. Kaya saan ang taong bayan? Yan ang tanong. Kasi hindi pwedeng magsama-sama ito. I do not know. Pero ako, naniniwala ako na ang mayoriya ng ordinaryong mamamayang Pilipino, the majority of the people, believe sa kay Pangulong Duterte at kay Sara Duterte. Doon po ako tataya. Ayan. Doon tumataya si Ka-Eric. I do not claim na maisog ako. I do not claim na PDP laban ako. But ang aking advokasya ay doon po sa mayoriyang tama na ang pananaw ay wala po tayong pwedeng hindi gawin kundi tumbukin talaga ang problema ng panunumbalik ng malaganap na korupsyon at ng mga kaganapan ng sistematikong pandarambong sa kaban ng bayan at ang pangkalugmok ng ating bayan at ang pagkabulok ng pamahalaan, ang punong salarin na dapat singilin ito sa pamamagitan ng pagpapalaya sa kanila sa puder upang masimula ng mga pagbabago at reforma ay si Marcos at si Romualdez. That should be the call of the people. Yan. Yan po. At sa paniniwala ko po, walang ibang alternatibo na tatanggapin po ng Armed Forces of the Philippines, ng Philippine National Police, at tatanggapin din po ng buong daigdig at ng iba pang mga bansa na karatig sa ating rehiyon kung ang susundin kasunod ng pagpapalaya sa poder kina Marcos at Romualdez sa pamamagitan ng popular na pag-alsa ng taong bayan sa mapayapang pamamaraan known as a people power, ang kasunod po dapat ay constitutional line of succession. Ayan. Hindi pwedeng resign them all. Isa Sarael. Ibig mong sabihin, pati si Sara Duterte ma-resign, di wala na tayong constitutional succession. Anong ibig mong sabihin? Mag-civil war na lang tayo? Ang ibig mong sabihin, magkaroon tayo ng anarkiya? That cannot be. Mali po yan. Kailangan nating sundin ang pinakapunto. Sino ang principal na dapat managot sa problema ng karumal-dumal na krimen ng korupsyon at pandarambong? It's not Sara Duterte. It's not Rodrigo Duterte. It's none other than Marcos and Romualdez. At ang paniningil at ang pagbabayad at paghahatol magaganap lamang pati ang pagbawi ng mga nakaw na yaman kung mapapalitan at mapapaalis sa poder si Marcos at si Romualdez. That is the immediate direction kung bakit kumikilos ang taong bayan. But let us not have the illusion. Let us not have that sentimentalism na pwede pang magkaisa. Hindi po. Talagang hindi maiiwasan ang banggaang politikal sapagkat may mga grupo po na sagadsarin at talagang tagos to the bones, ayaw nilang kilalanin ang pamumuno at brand of leadership ng mga Duterte. Partikular ang possibility na si Sara Duterte ay mananalo sa 2028
kung matatapos ni Marcos ang termino niya at hindi siya maagang mapapalaya sa poder. To the point na gusto nilang pigilan si Sara Duterte to become the legitimate presidential candidate by way of another revival of impeachment. Ayun. So malinaw huwag po tayo mag-entertain ng ilusyon o pananaw o kaya sentimentalismo na dapat magkaisa. Imposible po yun. Let us aim for the majority ng desisyon ng taong bayan na kumikilala sa panawagang tatlo. Una, sa issue po ng korupsyon at ng pandarambong sa kaban ng bayan, dapat po magkaisa ang pinakamalawak na hanay ng mamamayan na ang punot dulong salarin at kriminal na nagpanumbalik bilang arkitekto at pasimuno ng pandarambong at korupsyon sa ating bayan ay si Marcos at si Romualdez. Ang lahat ng mga kasabwat nila ay mga alipores nila. Kaya ang dapat unang palayasin si Marcos at si Romualdez so that there will be change of political leadership para habulin, hatulan, papanagutin at bawian ng nakaw na yaman, hindi lamang si Romualdez at si Marcos, kundi pati na ang mga taga-DPWH na sindikato, mga sindikato na congressman at kriminal na mga contractors. But that can only happen in reality when we can have the change of leadership. And that is the principal task. Number 2, na tayo ay magkakaisa sa panawagang bangon sambayanan, regardless po kung hindi man sasama ang Roman Catholic Church majority, ang kanilang network at ang kanilang mga kaalyado at kaibigan ng mga komunistang urban operatives, pati po mga hilaw na komunista at yellow-pink zombie, kung ang mayoriya ng taong bayan ay nagkakaisa na palalayasin si Marcos at ang constitutional line of succession is the only acceptable alternative under the law na tatanggapin ng Armed Forces of the Philippines sapagkat ito po ay hindi illegal at ito po ay less disruptive to the legal and social order of society na pwedeng sumama ang AFP by way later on of withdrawal of support to the Commander-in-Chief kay Marcos, and then i-recognize nila as the new Commander-in-Chief and the legitimate constitutional successor to the office of the President is the Vice President. Nasa batas po yan. Hindi po yan dahil gusto lang ni Sara Duterte. So kung hindi po natin mapuposisyonan ang EDSA sa September 21, pwede naman tayong mag-rally after 21. No? It's not the end of all. Kung sakaling hindi kumilos ang Iglesia ni Cristo kahit sa basic and minimum na panawagan ng anti-corruption and anti-plunder doon sa Luneta o kaya sa Quirino Grandstand at sila ay mag-aalangang manawagan ng Million March, di pwede naman gumawa tayo ng iba dahil ang sa Luneta na nanawagan ngayon at nagtatambol ng kanilang kunwa-kunwaring sila ay crusader against corruption, mga bata-bata ni Romualdez at ni Marcos yun na pinupuntuhan nila. Sila Teddy Casino at ang grupo ng CPP, NPA, NDF at iba pang nauto nila na nananawagan sila go to Luneta on September 21. Pero lalamunin po yan ng pagkilos ng Iglesia ni Cristo should there will be a decision na i-announce ng Iglesia ni Cristo na kinokondina nila ang malawakang pandarambong at pagnanakaw sa pundo ng bayan at kikilos silang muli the way they showed their capability to mobilize millions of their members. Doon tayo pwedeng magsama sa Luneta kung ang Iglesia ni Cristo magkaroon ng ganong panawagan. Pero kung hindi, pareho po na ang dalawang grupong ito ay mga kontra po talaga sa Duterte line of leadership and succession. At sila po ay pasimuno ng mga kaguluhang ito na ang nagpundo sa kanilang mga political operations to attack and destroy the Duterte political camp, si Romualdez at si Marcos. So we cannot align with them sapagkat ayaw nga nilang tanggapin na ang nararapat na pumalit kay Marcos ngayon sa kasalukuyang pagkabulok ng administrasyong Marcos at Romualdez ay ang duly recognized by the Constitution who is the Vice President. At nagkataon na yan ay si Sara Duterte. Hindi po ako nababahala dyan na may banggaan. May banggaan talaga magaganap niyan. Sapagkat in every conflict, lumilitaw po kung ano ang magiging tama sa isang takdang panahon na siyang yayakapin ng mayoriya ng mamamayan bilang tanda ng kanilang pagkakaisa. So you cannot unify
homogeneously na pari-pareho lahat. Kasi nga ayaw din mag-give up ng mga komunista na sila din po ang papapil at sakaling sila po ay magtagumpay na sakyan ang isyong ito at sila ay maging muling malakas, bababagsakin din po nila si Marcos at si Romualdez dahil mas mahina po ang grupong ito.